napansin dito sa binili kong mga spices sa SNR na pwede ka palang mamili. Itong nasa likod niya, yung pang minimalistic yung dating. And yung kabilang side naman niya, pag gusto mo naman, nakikita mo yung pictures. Meron din ganun. Baligtarin ko lahat. So kapag visual na tao ka naman at gusto mo nakikita kung ano yung ingredients na ilalagay mo, yung kabilang side niya, gano'n naman siya. And mas colorful. So magandang tignan din tong side na to, pero parang mas gusto ko yung minimalist na style. And I don't know nga kung i-display ko siya ng ganyan eh. Pero kasi usually kinikip ko tong dalawang to sa ref para hindi siya namumuo. Tapos na ako mag-organize ng ref guys, and mag-quick tour lang tayo kung paano ko siya in-organize. So ayan na yung sura ng ref ngayon after natin mag-grocery. Alam niyo na yan, kailangan ayusin kulit yung ref and linisan ng konti. Mag-quick tour din tayo kung paano ko ino-organize yung ref para magka-idea din kayo kung paano nyo rin ayusin yung mga ref niyo. Pero syempre iba-iba naman tayo ng mga pangangailangan, kaya posibleng iba-iba rin tayo ng way ng pag-aayos. Para sa amin, ito yung nag-work ngayon. And every now and then, binabago ko rin siya. Depende. So, kung paano namin ginagamit yung ref. And depende rin kung ano yung store namin dito. Kasi every now and then naman talaga, nag-iiba rin yung mga nilalaman namin dito. Umpisa natin yung tour dito sa freezer side. Sa ngayon, marami talaga akong pinamiling meat. Kasi yun talaga ang goal ko. Na mas makapag-store ng maraming meat. Dahil nga, manti na lang kami kung nag-grocery ulit. Para mas less yung trip ko sa grocery. And mas less temptation. Dito muna tayo sa door. Sa pinakataas, ito ko nilagay yung onion rings tsaka yung beef patties.
And sa baba naman, no, dito ko in-store yung salmon namin. Kasi dito ko lang siya pwedeng ilagay. Dito lang yung may pinakamalaking pagpupwestuhan niya, yung area na to. And dito naman sa baba, na dito yung puff pastry tsaka yung crab sticks. Yung crab sticks na yan yung ayaw nila na brand. Hindi na nila gusto yung lasa niyan, guys. Pinahanap ako ng way para makonsume namin. Itong pinaka top shelf, dito naman nakalagay yung mga chicken. Puro chicken thigh fillet yan. And dyan ko na lang din nilagay yung yellow. Kasi wala na kayo magpapepwestuhan yan, guys. And sa baba naman, dito yung lahat ng pork. Nandyan yung sanggipsal, yung muksal, yung pork steak. And sa sumunod na shelf naman, nandito lahat ng veggies and fruits. So, nandyan yung broccoli, yung spinach, yung mixed veggies, at saka yung frozen na strawberry. And sa baba naman ng frozen fruits and veggies, ito naman ang mga nakalagay dyan. Ito yung mga halos ready to cook na. And ito, gusto kong ni-store siya sa bin para pag pinupull out mo, dahil iba-iba yung laman niya, mabilis mo pa rin makita. Sunundan yung siomai, yung pang tempura, tsaka yung crab sticks. So, kahit iba-iba pa yung laman niya, hindi siya mawawala sa likod ng ref. Kasi pag pinull out mo lang, makikita mo na kaagad kung ano yung mga nandito. Itong next bin naman, nandito yung pork sisig, torikatsu, may hotdog, and then may tocino dun sa likod. Itong area lang ito, ang nilagyan ko ng storage bin. Dahil yun nga, iba-iba yung laman niya sobra. And mas okay na lagyan siya ng storage bin dito. And kung mapapansin nyo rin, hindi ko na tinatransfer ibang meat kasi yan na yung portion, guys, pag niluluto ko sila. Kaya okay na sa akin na nasa ganyang packaging na yan. Inuulit ko na lang yung pagkakakling wrap kapag may mga nabubutas para ma-secure din siya dito sa freezer. Ito namang sa drawer, ang laman nito, french fries at saka yung bacon. And then, yung last na drawer, ang laman naman nito is yung puro ground pork. Dito naman, pinortion ko yung meat ng tago 1 kg at saka isang 1.5. Kasi yan na yung portion kapag niluto ko tong mga to. So, okay na yung portion ko na kaagad to kasi 10 kg bag yung binili ko, dalawang 5 kg. So, yan na yung freezer side, guys. And punta naman tayo sa fridge side. Natutuwa ko sa itsura ng freezer namin ngayon. Kasi yung goal ko talaga na pag nag-SNR kami, more on meat yung mabili ko, nagawa ko yun, this grocery. Punta naman tayo sa kabilang side ng ref. And ito naman ang itsura niya, guys. Kung makikita nyo, may isang shelf na halos walang laman. Kasi dyan ko pinipwesto yung mga meat na kailangan kong ito, yung mga lulutuin ko kinabukasan. Dito muna tayo sa door ng ref. Sa pinakataas yung dairy corner. So dito makikita nyo lahat ng butter. So may salted, unsalted, may margarine. Meron ding cream cheese dito. Olive oil na butter namin. Andyan yung sliced cheese. And ito yung cheese na bukas na. Sa baba naman yan, yung mga spices na kailangang i-ref. So, meron ako itong garlic powder. Garlic powder to, guys. Hindi to parsley. Wala lang akong bote na ng McCormick. Kaya dyan ko nilagay yung garlic powder. May garlic salt, tsaka onion powder. Pero tatanggalin ko na rin tong mga to. Kapag naubos na yan, dahil meron akong mas maliliit na lalagyan. Dito rin nakalagay yung mga milk namin. So, may oat milk, tsaka may regular na milk. And then, sa likod, nandun yung oyster sauce, and then may QP. Sa likod din niya may parmesan pa. May parmesan cheese. Nagtatago lang. Ayan. And sa baba niyan, yung mga tubig namin dahil hindi na namin ino-on dispenser namin. Nagpapalamig na lang kami ng water sa rep. And sila lang naman ang uminom ng malamig. Ako hindi ako uminom ng malamig na tubig. And sa pinakababa, mga sauce and condiments na kailangang i-refrigerate. Tsaka mga spreads. So lahat-lahat yan. Diyan nakapwesto. And lagi ako natatanong bakit kailangang i-ref yung onion powder tsaka yung garlic powder para po hindi namumuo. Kaya nire-ref ko po sila. And yung ganyang kalalaki, nauubos ko yan nang hindi namumuo. Dahil nga naka-ref sila. So yun nga, ito ha, hindi to parsley. Garlic powder po yan. Yan, may sulat siya doon. No? Garlic pea. Dito naman tayo sa loob ng ref. Kung papansin nyo, wala na kayo makikitang mga drinks dito. Dahil talagang iniiwasan namin yung mga kung ano-anong drinks. Para sa health na rin ng lahat. Yung mga bata, pinagbibigyan naman paminsan-minsan. Nakakainom pa rin naman sila. So, itong dalawang magkasunod na shelf na to, for leftovers talaga to. Or kapag may mga piniprep ako na baon, dyan ko siya nilalagay. And sa ngayon, dyan ko rin nilagay yung bread. And ito ring taas, usually dito nakalagay kung may mga nakaprep na sauce, mga veggies na pinrep. Like ngayon, may garlic dito, may spring onion, may sauce ng for churros, may sauce ng pang tempura. Yung mga ganun, guys. Yan mga nakalagay dyan sa ngayon. And dito naman sa baba, mga leftovers. And nandito nga yung bread namin.
And sa sumunod na shelf naman, dito nakalagay yung egg and then lahat ng lumpia wrapper plus yung tortilla wrap. And meron din akong dalawang acrylic drawer dito. Lalagyan ng snack ng mga bata yan kung meron kami ngayon sa ref. Pero sa ngayon nakalagay dito is yung cheese at yung chocolate lang. Ang gusto ko dito yan, no? Ang dali lang niyang buksan. Sa likod, meron pang yogurt si Bunso. So, yun lang nakalagay dito ngayon. Chocolate, yogurt, and then sa kabila naman, mga cheese. And dito nga sa pinakababa, dito nilalagay yung mga meat na tinoto. Sa ngayon na nakalagay lang dito yung smoke ham para maalala ko na kapag gumawa ako ng wrap or ng sandwich, meron kaming smoke ham. And doon naman sa drawer, guys, ang nakalagay naman dito, yung kabilang side, yung mga pang-baking na kailangang nire-ref. And dito naman, mga na-open na spaghetti sauce, meron din doon condensed milk. So, yun yung mga nakalagay naman dito. And sa pinakababa, usually pang gulay dapat to. Pero since ako nagsastock ng mga gulay, ang nakalagay na ngayon dito is yung tikoy, yung mga cheese namin unopen, at saka may salanghang carrot. Sobra lang yan sa binili ko. So, ayan na ang ref, guys. Ganun lang kabilis yung tour natin kasi yun lang naman ang laman niya. And na-haul na rin naman natin kung ano yung mga laman nito. Lalo na nasa freezer area, nakita nyo na yan. Hinol ko na lahat yan nung nag-grocery haul tayo. And again, every month lang ako kung nag-grocery. Kaya every month mapupuno to. And then after that, talagang wala na siyang laman. Actually, bago kami mag-grocery, sobrang umi-echo na naman itong ref ko. Sayang nga, hindi ko napakita yung before nito. Bago ko siya malamanan. Bago kami mag-grocery, kasi talagang walang-wala na siyang laman. And yun naman talaga ang gusto ko. Yun talaga ang mag-reset ng freezer. At least in that way, sigurado ako na walang masisira sa freezer namin. Lalo na ngayon sobrang mahal ng bilihin. Kailangan talaga magtipid, guys. Sayang kapag may mga nasisirang mga pagkain. So, ayan ang ref, guys. Sana may nakuha kayong idea kung paano rin kayo mag-organize ng mga ref ninyo. And ito naman ang aking mini pantry, guys. So, lahat ng mga pantry needs ko, naka-basket siya. Dahil nga sobrang open yung shelvings dito, binabasket ko siya para hindi naman eyesore yung mga pantry needs namin. And sa pinakailalim, dito nakalagay yung snack ng mga bata, pati yung lalagyan ng mga baonan nila para madali lang nilang makuha. And ayan naman ang itsura niya pang nakasara. And yung mga basket ko, guys, from Tanicia's to, rattan na basket siya. And ito ang mga itsura ng loob nila. Napakita ko yung iba sa inyo, yung mga nirefill ko. Pero yung iba, since di ko naman sila nirefill, hindi ko na rin pinakita. Pero yung mga di ko pinakita sa inyo, yung canned goods, milk and cream, tapos canned goods ulit yung sa kabila. And yung mga labels naman ito, pinagawa ko yan sa Lazada yata. Lagay ko na lang yung link sa description box pag gusto nyo ring magpagawa nito or kung gusto nyo malaman saan ko pinagawa. And yung mga basket nga dito, ayan, milk and cream. So, nandito yung mga milk natin. Pero ito ko rin nilagay yung mayo. Ito, pang puro delata. Mabigat yun, kaya hindi ko na siya ipo-pull out. And sa taas naman, pasta sauce, bihon, and vermicelli. And then, yung pinaka-top dito, na mga rattan basket pa rin, breakfast food, noodles and soup, and noodles and soup. Kaya dalawang noodles and soup, yung isa dyang basket, mga pang-local na mga noodles, and yung kabila naman mga imported. And sa topmost, napakita ko yung laman niya nung ina-arrange ko. Pero yung isang laman nun, seaweed, at kapag may stock kami ng gin ramen, dyan ko nilalagay yung iba. Pero sa ngayon wala na kami stock ng gin ramen, kailangan ko na rin umorder nun. And yung extension din ng mga pantry supplies namin, itong basket sa taas. Yung sa rightmost, dyan naman nakalagay yung mga paper towels namin, tissue, and napkins ng mga bata. Dito sa shelf na to, nakalagay yung mga small kitchen appliances namin. And then sa pinakababa naman yan, yung cabinet na yan, dyan nakalagay yung mga open na mga sauce and oil ko. And dahil malit nga lang yung pantry shelf ko, may extension pa yung pantry ko sa ilalim ng sink naman. So may mga clear bins naman ako dito. Napakita ko na rin to last time. Ang mga laman yan, mga baking needs ko normally, at saka yung mga in bulk. Kasi ito yung mas mahirap kunin yung laman kapag nasa likod na. Kaya yung pare-pareho yung mga nilalagay ko talaga dito. So makita nyo nandyan yung oil, yung lot luncheon meat, yung shirataki rice ko, yung milk, sugar, flour, and nandyan din yung mga lasagna noodles. Ang pwesto nga niya under ng sink para malapit siya sa kitchen para pag may kailangan ako, nandyan lang sila. Hindi naman nababasayan kasi okay naman yung container na pinaglalagyan ko.
So, ayan na yung munting pantry natin, guys. Kasama na yung munti nating kitchen. Sa ngayon naman, nag-work naman tong pantry namin para sa amin. And store naman niya lahat ng mga kailangan namin. Lalo na ngayon na hindi na naman kailangan mag-store na sobrang in bulk dahil madali na naman mamili ulit. So that's it for today, guys. Thank you so much for watching and see you in the next vlog. God bless. Bye!